Muling sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamatinding damang init ngayong araw sa bansa na naitala sa Sangli Point sa Cavite. Mahigit 30 lugar pa ang nasa danger level ang damang init at posibleng madagdagan pa yan sa Mayo. Suspendido naman ang maraming face-to-face classes. At nakatutok si Mark Salazar. Sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Sangli Point, Cavite. Pinakamataas yan ngayong araw sa buong bansa. Mahigit 30 lugar din ang nakapagtala ng dangerous level of heat index. Ibig sabihin, malakumbulsyong pakiramdam na hindi na bumababa sa 42 degrees Celsius. Lalong-lalo na po sa kasagsagan ng init sa tanghali, no? Yung in between 12 to 3 or minsan up to 4 in the afternoon, as much as possible ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. At dapat yung bahay well ventilated. Kapag danger level na po tayo, talagang mataas ang tsansa na mabilis tayong magiging mapagod, makakaranas tayo ng mga heat cramps, at yung may mga sensitive na health issue, mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke. Ang Pasay CDRRMO nakapagtala ng 43 degrees Celsius heat index kaninang 1:01 PM sa kanilang syudad. 44 degrees kaninang 1:30 PM naman sa Maynila. Pero ang Makati, DRRMO, nakapagtala ng sagad na init na 47.3 degrees at 2:05 PM. Inaasahan talaga ng Pag-asa ang pataas pa na temperatura mula 43 to 45 degrees sa susunod na 2 araw. Pero may isasagad pa raw sa Mayo. So far, for the month of April, yung highest computed heat index value po natin ay umabot na ng 48 degrees Celsius. So we're still looking forward. Posible na baka makapagtala pa tayo ng mas mataas na antas ng temperatura. Kaya ang Manila City Hall, kinansila na muna ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas bukas hanggang Biyernes. Sa health center namang ito sa Quezon City, may 1 o 2 residente kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms po na nagpepresenta po ng panghihina, sobrang pagpapawis. In some cases po may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. Subalit kasi ito yung mga early na presentasyon po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. So, kailangan daw seryosohin ang banta ng dangerous level of heat index dahil pwedeng ikamatay ang heat stroke kung hindi man permanenteng damage ang idulot nito. Nire-recommenda po namin na pwede po sila pumunta sa mga malalamig na lugar, pwede sila magbasa po ng tuwalya at ibahagi po sa kanilang katawan, at maganda sana na damihan po yung inom ng tubig. Lalo na po sa matanda, sila po yung highest risk na mag-develop ng heat stroke. Karamihan din doon yung may mga comorbids tulad ng high blood o tulad ng may mga dating stroke, pwede po maaaring maulit yon. Inirekomenda rin na sumilong sa lilim ng mga puno para mapreskuhan. Totoo yan, sabi ng Philippine native tree enthusiast na si Alex Santos. Sa kanyang post mula sa El Nido, Palawan kanina, ipinakita niya kung paano pinalalamig ng puno ang temperatura. Ang halos 50 degrees sa beach sa ilalim ng araw ay mas malamig ng 8 degrees kapag sumilong sa puno. At ang 50 degrees sa gitna ng kalsada ay nagiging 34 degrees na lang pag silong sa kakahuyan sa roadside. Pero dahil bihira ang puno, halimbawa sa Santa Cruz, Maynila, pinakamabilis na pampapresko na itong swimming. Ang ilan naman kanya-kanyang paypay para maibsan ang init. May libreng pamatid-uhaw naman ng LGU ng Tampakan, South Cotabato na naglagay ng drinking stations sa ilang bahagi ng kanilang bayan. Kasama sa mga nilagyan nito ang ilang pasyalan at terminal ng bus at van. Pero kung kailan naman tumitindi ang init, saka pa nawalan ng kuryente sa Kasiguran, Aurora. Kaya sinuspindi na ang klase ngayong araw, lalo't kasama ang kanilang lugar sa mga nakararanas ng mahigit 40 degrees Celsius na heat index. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.